matapos ang pagdesisyon ng V5 na imbitahan na lang ang Kaken Empire na gawing membro ng kanilang gagawing V6 na ang bagong alyansa ng mga kontinente, at ang pag-uusap ni Beyond sa mga Zodiac na nagresulta sa agreement ay ngayon na i-review na natin ang Chapter 343 o ang Episode 4 ng ating Dark Continent series, ay sa wakas malalaman na natin sa kung ano nga ba ang tunay na pakay ni Pariston sa 5,000 Chimera Ants at ang pakay rin ngayon ni Jing dito sa mga kasamahan ni Beyond, at malalaman din natin ngayon mga kaibigan ang magiging bagong miyembro ng Zodiac. Yan at marami pang revelasyon ang ating matutunghayan sa videong to. This is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay invitation, at nagsimula ang eksena sa isang syudad na kung saan ay makikita ngayon si Leorio na may gulat na expression habang kausap nito ang isang tao sa cellphone. Dito ay napatanong siya na wikang, ha? Ako? Magiging Zodiac? In which ay sagot naman ni Chidel na ang siyang kausap pala ngayon ni Leorio na wikang, oo, kasi ngayon ikaw ang pinakarespetadong hunter sa buong asosasyon. Since alam naman natin na muntikan pa hang maging chairman si Leorio noon mga kaibigan sa nakaraang Hunters Association election. Nadagdag pa ni Chidel na ang pagpaparticipate daw kasi ni Leorio ay essential daw sa success ng kanilang gagawing misyon na magdi-decide sa kinabukasan ng Hunters Association. Kaya gusto rin nilang hingin ang tulong ni Leorio dito. Nasagot naman ni Leorio na sabing, teka, may marami pa akong bagay na dapat na asikasuhin o gawin. Nasagot naman ulit ni Chidel na sabing, tungkol ba ito sa iyong medical studies? Pasensya na sa pangingialam, pero kinontak ko na ang paaralan kung saan ka nag-aaral. At nag-approve daw ang paaralan mga kaibigan na bigyan si Leorio ng exemption na mag-aral sa ibang bansa. Pero mangyari lang daw ito kung papayag daw o sasama si Leorio sa Dark Continent dito sa mga Zodiac at maging parte ng medical team daw ni Chidel. Bagay na nagpainis at nagpagulat naman kay Leorio. Paliwanag pa ni Chidel na dahil sa nag-approve na raw ang paaralan, ay ang kanilang mission daw sa Dark Continent ay isang uri daw ng medical study ni Leorio, in which ay itong si Chidel ang magiging chief physician sa team na ito o ang magsisilbing professor ni Leorio, na kung sasali daw si Leorio ay ang grades daw nito ay ibabase daw sa performance nito during in this mission. At alam daw ni Chidel na siya raw ang humihingi ngayon ng pabor kay Leorio, pero makakaasa daw si Leorio na stricto raw siya pagdating sa pagbibigay ng grado. At ang mga abilidad daw ni Leorio na ipapakita nito sa mission ay ang siya makakapag-decide daw kung ang buwan-buwan o taon-taon ba raw ang pag-aaral nito ay napunta lang ba raw sa wala o hindi. Dada pa ni Chidel habang nagpapakita ng honesty na wikang, ngayon pa lang ay gusto ko lang nasabihin sa iyo na ang misyon na ito ay magiging mahirap talaga at napakadelikado. At ang tanging masabi ko lang na benepisyo o gantimpala na makukuha mo sa pagsali sa misyon na ito ay ang grade daw na kanyang ibibigay kay Leorio. At saka welcome din naman daw ngayon si Leorio na tanggihan ang kanyang offer o request. Yun ay kung gusto lang daw talaga ni Leorio na maging isang normal lang na doktor para kumita ng pera. Na nang masabi ni Chidel ay dito naman sumagot si Leorio ng wikang, kung ganun eh tatanggihan ko na lang ang offer mo. Pero ngayon eh ako naman ang magre-request sa iyo. Nadagdag pa ni Leorio ng wikang, isa itong once in a lifetime opportunity, di ba? Kaya pakiusap, pasalihin mo ko. Dahil sa sagot na yan, na pag-agree nitong si Leorio, eh dito naman napangiti si Chidel at nag-agree at nagpasalamat kay Leorio. Subalit may isa pang request si Leorio dito mga kaibigan, na tanong pa niya na may chance pa ba raw na may isa pang spot sa Zodiac. Meron daw kasi siyang kilala na gusto niyang i-recommend na papapasalihin din dito sa Zodiacs. Matapos ang eksena yan mga kaibigan na pag-uusap ni Chidel at Leorio, ay inilipat naman ang eksena dito sa isang lugar na isang pamilyar na lugar mga kaibigan, na kung saan ay makikita natin si Pariston at itong si Jing, na ngayon ay may nangyayari pa ring tensyon sa pagitan nitong dalawang former Zodiac member. Kaya dito na unang nagsalita si Pariston na pangiting sabi kay Jing na bakit raw inassume ngayon nitong si Jing na ang pagpapakawala ni Pariston sa 5,000 Chimera Ants ay magdedepende sa kung magkakaroon ba ng agreement si Beyond at ang Hunters Association o hindi, at pati na ang posibilidad na pangingialam ni Pariston sa Hunters Association. Kaya dagdag pa ni Pariston na malabo raw ang assumption na yon ni Jing. Napaliwanag pa niya kasi kung tama raw ang iniisip ni Jing, then kung susundin daw ng Hunters Association ang kanyang mga kagustuhan, ay mas lalo lang daw na lalala ang problema ng association. Besides, hindi rin e-epekto ang pakikipag-negotiate sa Hunters Association kasi magiging sagabal na lang daw ang negosasyon, lalo na't may bigla ang nangyayaring pagdeklara ngayon
Pariston ng isang panibagong hunter exam na malapit na raw isagawa. Nasagot naman ni Jing na wikang ang sinasabi mong negosasyon ay hindi talaga pumasok sa iyong isipan. Kasi ang nasabi kong dalawang choices na iyong pagpipilian ay para sa iyo ay isa lamang yung laro. At sabi pa dito ni Jing na wikang hindi ka ba nagtataka sa kung paano ko nalaman ang tungkol sa mga tinatago mong 5,000 Chimera Ants? Napangiting sagot naman ni Pariston na wikang well hindi naman daw niya tinatago ang tungkol dito. Napaliwanag pa niya na kung mag-agree daw ang Hunters Association sa ginagawang agreement at pupunta daw talaga ang Hunters Association sa Dark Continent, then masasabi ngayon ni Pariston na kinakailangan daw talaga ng association ng mga magagaling na taong pwede nilang isama. Pero ang pag-request daw ng mga taong yan o ng mga expert personnel ay matagal daw talagang dadating since na matagal din daw ang response ng gobyerno sa mga request na yan. At kung susugal naman daw ang association at mag-resort naman daw sa pag-hire ng mga taong pwedeng isama gamit ang private contractors, magre-resulta lang naman ito sa madalas daw na problema sa pag-ipag-cooperate ng mga private contractors. At yan ay ang paglabag sa kontrata at ang tungkol sa pera. Kung kaya't masabi daw ni Pariston na ang gagawing move daw ni Cheadle ay ang magsimula ng isang hunter exam na kung saan sina Cheadle mismo ang pipili sa mga pasado na kanyang isasama sa Dark Continent. Sa ganitong paraan ay makakapag-act o makakakilos daw ang Hunter Association ng mag-isa lang na walang tulong mula sa gobyerno o sa iba pang party. At ang paraan na yan ay ang pinaka-effective daw at efficient na strategy ayon kay Pariston. Pero dagdag pa niya na ang ganitong paraan daw ay para kay Jing ay isang pinaka-boring daw na paraan. Nasagot naman ni Jing na kung si Chairman Netero naman daw ito, parehas lang din naman daw ang gagawin ni Netero na kaparehas sa strategy na gagawin ni Cheadle ayon sa nasabi kanina ni Pariston, in which ay pasigang sabi naman ni Pariston na mali raw si Jing. Hindi raw yan gagawin ni Chairman Netero. Na dito ay nag-iba naman ang reaksyon ng mukha ni Jing kaya tumahimik muna ng saglit itong si Pariston at nagpatuloy ni wikang kung si Chairman Netero pa raw ang namumuno ngayon masasabi niyang tatanggihan daw ni Netero ang request ng V5 sa Hunters Association na samahan at bantayan si Beyond. Instead, papayag lang daw si Netero na mawalan siya ng isang malaking kliyente which is ang V5 kasi ang gagawin daw nito ay ang maglayag o umuna sa gagawing ekspedisyon patungong Dark Continent at maghintay doon sa Dark Continent mga kaibigan para hintayin si Beyond at saka na nito idideklara ang misyon na dakpin o i-hunt si Beyond upang ma-corner talaga si Beyond mga kaibigan kasi nauna na si Netero sa Dark Continent at ang Hunters Association ay mag-hunt naman kay Beyond habang hindi pa ito nakapunta sa Dark Continent. Kasi yan naman daw talaga ang dapat na ginagawa ng Hunters Association ayon kay Pariston. Nang masabi yan ni Pariston ay sagot naman ni Jing na sabing na kung ganyan pala ang obsession daw nitong si Pariston sa Hunters Association na alam niya ang lahat ng yan, bakit gusto pa rin daw ni Pariston na sirain ito o ang Hunters Association na napakabaluktot naman daw ng pagmamahal na yan ni Pariston para sa Hunters Association. In which ay sagot naman ni Pariston na sabing may pruweba ba raw si Jing na gusto raw niyang sirain ng Hunters Association? Sabay dagdag pa nitong sabi na wikang sige, hahayaan kita ngayong magpaliwanag patungkol sa sinasabi mong dalawang choices na pagpipilian ko. Na nang masabi yan ni Pariston ay dito na sumagot si Jing na nagpapaliwanag na wikang ang Hunters Association ay naging boring na raw kaya naghahanap daw ngayon si Pariston ng isang bagong target na paglalaroan kasi yan naman daw talaga ang mga galawan ni Pariston at ang pinakamadalirong paraan na makahanap si Pariston ng isang panibagong bagay na paglalaroan ay ang pag-release daw ng mga Chimera Ants sa mundo na kung gagawin niya ni Pariston ay magdudulot daw ito ng pilitang pag-iba sa pulisiyang naitatag patungkol sa paglalakbay sa Dark Continent na maaaring mas magiging hindi na ganong kastrikto ang pulisiya at mas gugustuhin na ng mga tao na pumunta sa Dark Continent despite sa risk na kaakibat nito. At kung sa kabila ng lahat ng yan ay mananatili pa ring matatag ang Hunters Association ay dito na raw magbibigay si Pariston ng final blow o isagawa na ang huling plano nito at yan ay ang pagpapadala sa Chimera Ants sa Hunter exam at pasalihin ito doon para maging Hunter. Kasi ang isang balanse daw exam na gagawin ni Cheadle ay magsisilbi lamang daw isang free pass sa mga Chimera Ants na yan na makakapasa kagad ito at makakapasok sa Hunters Association dahil do sa koneksyon na meron si Pariston sa loob ng association. Kasi sigurado daw itong si Jing na ang mga Chimera Ants na followers ni Pariston ay papasaro talaga sa exam dahil dyan. Na kung mangyari man yan ay still di pa rin daw naiintindihan ngayon ni Jing ang plano ni Pariston sa kung ano raw ang gagawin nito sa isang uri
rin ng association na punong-puno ng Chimera Ants. Na nang masabi yan ni Jing ay napangiti lang naman si Pariston kaya tinapos na ni Jing ang kanyang salita na wikang, ikaw at ako ay magkaparehas lang. Parehas tayong iba kung mag-isip. Kaya alam na alam ko kung anong ugat ng yung tunay na motibo. Sabay minura na ni Jing itong si Pariston. So yun pala ang tunay na motibo ni Pariston. Ang gamitin ng Chimera Ants para lang magsimula ng kaguluhan o para gamitin ito bilang kanyang mga tagasunod na Chimera Ant Hunters. So matapos ang mga salitang yan na binitawan ni Jing ay napatitig naman si Pariston dito at wala nang imik mga kaibigan. Na maya-maya pa ay nagsalita na ulit ito na wikang tama raw ang lahat ng mga sinabi kanina ni Jing. Nabasa raw talaga ni Jing ang kanyang mga motibo. Pero di bali na lang daw kasi paliwanag pa niya na ang mga tao ay nakakaramdam daw talaga ng kasiyahan kung nagmamahal sila at kung minamahal din daw sila. Pero pagdating naman daw sa kanya ay nasisiyahan daw tuloy siya kung kamumuhian siya ng mga tao at bukod pa raw dyan ay gustong gusto rin daw niyang saktan ang mga bagay na mahal niya. Sabay tinapos ni Pariston ang kanyang salita na may devious smile mga kaibigan na wikang diba nakakapagtataka raw ang kanyang ganyang klase ng pag-uugali, in which ay sagot naman ni Jing na wikang depende daw sa kung saan daw aabot ang ganyang kabaluktot daw na pagpapakita ni Pariston ng pagmamahal. Pero ang kanya lang daw masasabi dito ay nasa walang katinoan na raw ang ugaling niya ni Pariston at sa parteng yan lang daw sila hindi magkaparehas nitong si Pariston. Maya-maya pa ay nagsalita naman si Curly sa kung pwede na ba raw siyang magsalita ngayon. Nasagot naman ni Jing na hindi, huwag kang makialam dito. O kaya't dito na nagalit itong kasamahan ni na Pariston, napasigaw na sabing sino ka ba sa tingin mo na diretsong sumulong dito para magsisiga-sigahan lamang. Na matapos niyan, nang lalapit na siya dito kay Jing ay dito naman mabilisang inangat ni Jing itong si Usamen sabay pinaulanan ang mukha nito ng napakaraming malalakas na suntok hanggang sa di naman tsura pa ang mukha nito mga kaibigan. Na matapos ng napakabrutal na ginawang niya ni Jing ay makikita itong kamao ni Jing na nakatapat sa mukha nitong lalaki at makikita na okay lang pala o ayos lang pala ang mukha nito. Pero nakaramdam na itong si Usamen ng matinding takot sapagkat ipinakita lang pala o ipinaramdam lang ni Jing ang kanyang pwedeng gawin sa kanya. Na ngayon sinabihan niya itong si Usamen na wikang nauunawaan mo na kaya huwag kang makialam dito. Maya-maya pa tinignan naman ni Jing ang paligid sapagkat sa isang sulok ay may naramdaman naman siyang isang malakas na aura. Kaya dito niya sinabihan ng taong nasa likod nitong bookshelf na wikang ikaw bang in charge o ang pangalawang boss dito? In which ay di naman sinagot si Jing nitong tao na isa palang robotic girl na parang isang robotic puppet o manika mga kaibigan. Kung kaya't dito naman nagsalita si Pariston na pangiting sabi na ha, grabe ka naman Jing. Syempre akong number 2 dito. Nasagot naman ni Jing na kung ganon ay hindi pala nakabase sa palakasan ng inyong mga rango dito. Nasagot naman ni Pariston na minamaliit daw siya ngayon ni Jing. In which ay paliwanag naman ni Jing na matagal na raw sanang tapos ang lahat kung si Pariston ay isa lang daw individual na puro lakas lang ang alam o specialty. Kasi tamang pambubugbog lang ang kanyang gagawin ayos na, talo na itong si Pariston. Subalit hindi raw kasi yan ang case mga kaibigan dito kay Pariston. Kaya yan daw ang bagay na nagbibigay ng problema sa kanya. Sapagkat kahit bugbugin man niya si Pariston hanggang sa sumuka na ito ng dugo, ay nai-imagine daw niya na ngingitian lang daw siya nito. Kaya ang kanya lang daw gagawin ngayon o ang magagawa kay Pariston ay ang sirain daw ang diwa nito hanggang sa sumuko na ito. Mga salitang nagpangiti naman kay Pariston. Na matapos niyan ay dito na idineklara ni Jing ang kanyang sarili na simula raw ngayon o sa araw na to ay siya na raw ang magiging number 2 sa grupong ito. Nasabi pa niya na lumapit lang daw dito sa kanya ang ni sino man na hindi sasang-ayon dito. Na matapos niyan ay inilipat naman na eksena dito sa isang taong naglalakad patungo dito sa parag reception area na kung saan ay may mga taong naglalaro ng baraha. Nang maya-maya pa ay may napansin naman sila na biglang dumating. Kaya tinanong ito ng isang lalaki kung sino bro ito. In which ay sumagot naman itong taong dumating na si Mizystom pala na wikang mula raw siya sa Hunters Association. Sabay tinanong nito kung nandito ba raw si Kurapika. Nasagot naman itong lalaki na nasa desk na wikang wala siya dito, makakaalis ka na. Nasagot naman ni Mizystom na wikang then maghihintay lang daw muna siya dito hanggang sa makabalik na si Kurapika. Sabay tanong na sabing may kape ba kayo dito? Kahit ako na ang bahalang magdagdag ng gatas. Bagay na di naman nagustuhan nitong tatlo na ngayon tumayo na sa harapan ni Mizystom. Kaya naglabas naman ngayon si Mizystom ng isang card na may kulay dilaw sa harap nito at may nakaguhit na exclamation point. Sabay sabing isa itong warning, huwag kayong lumapit sa akin. Hindi ko hihintulutan ang kahit na anumang karahasan dito. Isa akong crime hunter na nag-specialize sa investigation authority. Na nang masabi yan ni Mizystom mas piniling lumapit itong tatlo. Sabay sabing kung gusto mong dumaldal, dun ka mamaya dumaldal sa ospital dahil ipapadala ka namin doon. Kung kaya't dito na binaliktad ni Mizystom ang card na may marka namang X na itinapat sa tatlong to
to sabay sabing restrain. Dahil dyan ay may kitang biglang hindi nagawang makakilos nitong tatlo. Maya-maya pa habang hindi pa rin makakilos ang tatlo ay may kita naman ang ability ni Mizai Storm na ang close courtroom cross game, na kung saan ay may kita yun na nakakulong pala sila sa isang parang invisible cage, in which ay nakapagsalita naman itong tatlo na wikang walang hiya ka. Anong ginawa mo sa amin? Umupo naman dito si Mizai Storm sabay sabing mawawala din yan. Pero ito pa ang isang warning, huwag kayong gumawa ng isa pang hakbang kasi kung kikilos pa raw sila ay a-activate pa rin daw ni Mizai Storm ng paulit-ulit ang kanyang ability. Kaya wala na nagawa itong tatlo mga kaibigan. Nasabi naman itong nasa desk ng wikang okay, ang boss ay nasa baba pero wala raw ito sa mood ngayon, kaya wag daw nitong inisin o pagalitin itong boss, sabi niya kay Mizai Storm. Kaya dito naman tinanong Mizai Storm itong lalaki na wikang isa ka rin palang hunter, anong tunay mong trabaho dito? Nasagot naman itong lalaki na wikang ano bang nais mong ipahiwatig sa tanong na yan? Hindi naman daw sila isang crime syndicate at ang kanilang source of income naman daw ay nakukuha lang nila sa pagiging bodyguard at ang pag-gambling din paminsan-minsan at nagbabayad din naman daw sila ng buwis. At ang lahat ng ito ay legal daw sa bansang to, kaya wala raw right si Mizai Storm na magsalita pa ng kahit na ano dito sa kanila. Maya-maya pa dito naman dumating ang kanilang boss na si Kurapika na wikang ang ingay nyo Sino ba raw itong taong to? At ano raw ang pakay nito dito sa kanya? Na nang nakita naman ni Mizai Storm si Kurapika sa unang pagkakataon ay kaagad niyang na-sense na nakakita o nakaranas na raw si Kurapika ng ibang klaseng patayan o pagpaslang. Kaya dito na nagpakilala si Mizai Storm na siya raw ay mula sa Hunters Association. Sabay tinanong niya si Kurapika kung narinig ba raw nito ang balita patungkol sa Kakin Empire na pupunta raw sa Dark Continent. In which sagot naman ni Kurapika na wala raw siyang alam tungkol dito. Kaya dito naman napaliwanag si Mizai Storm na sabing marami raw siyang narinig tungkol kay Kurapika mula daw kay Leorio. Kaya naparito raw siya para mag-request kay Kurapika na sana ay kung maaari ay sasama daw si Kurapika sa kanila patungong Dark Continent. Bagay na kaagad namang tinanggihan ni Kurapika kasi isa rin daw siyang busy na tao. Subalit upang mapukaw pa ang atensyon ni Kurapika ay nagsalita ulit si Mizai Storm na wikang pero narinig ko na hinahanap mo raw ang mga Scarlet Eyes ng iyong namayapang kasamahan. Na nang masabi ito ni Mizai Storm ay dito naman hindi makasagot si Kurapika at biglang nagalit at na may biglang pumukaw ng atensyon ngayon dito kay Mizai Storm na kung saan ay may kitang biglang naging kulay pula ang mga mata ni Kurapika sabay pagalit nitong sabi kay Mizai Storm na wikang simula raw ngayon ay mag-ingat na daw ito sa mga salitang bibitawan nito kasi ang lugar daw nila ngayon ay hindi raw para sa mga outsiders na kagaya nitong si Mizai Storm at totoo raw na hinahanap niya ang mga Scarlet Eyes. So ano raw ang problema dito? Kaya paliwanag naman ni Mizai Storm na may underground darknet daw para sa mga taong kakaiba o may special na hobby. At alam ba raw ni Kurapika na about half a year ago raw may nag-upload daw ng video na kung saan ay makikita sa videong to ang marami-raming Scarlet Eyes. In which ay sagot naman ni Kurapika na alam na raw niya ang tungkol dito. Kaya ano naman daw ngayon? Nasa isipan naman itong lalaki na tama raw si Mizai Storm at na hinahanap daw ni Kurapika ang owner ng mga matag yun. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin daw silang clue sa kung sino ang may-ari dito. Na matapos niyan ay dito nagsalita ulit si Mizai Storm na wikang na-identify na raw nila ang may-ari ng mga matang yon. Bagay na kinagulat naman ni Kurapika. Napaliwanag pa ni Mizai Storm na aksidente raw nila itong nalaman nung nagsagawa raw sila ng background checking sa mga VIP na sasakay sa ship patungong Dark Continent. At ang nangyari ay isa lang daw talagang coincidence. Kasi kung ang video lang daw ang pagbabasehan ay imposible raw talagang mahanap ang may-ari ng mga matang yon. Dagdag pa ni Mizai Storm na hanggang dyan lang daw ang kanyang may bibigay na impormasyon bilang isang outsider dito. Kaya gusto raw niya na maging maingat na raw ngayon si Kurapika sa kanyang mga choices bago ito sumagot sa kanya. Dagdag pang paliwanag ni Mizai Storm na kung sasali daw si Kurapika sa mga Zodiacs ay isasama daw nila ito sa isang ship na kung saan 2 buwan daw silang maglalayag patungong Dark Continent. So sa lahat daw ng kanyang mga sinabing yan tanong pa niya na interesado pa ba raw si Kurapika sa kanyang request. Kaya nagtanong muna si Kurapika at kinumpirma kung ang taong hinahanap ba raw niya na ang may-ari ng mga mata na nasa video ay nasa loob ba raw ng ship na kanilang sasakyan. Nasagot naman ni Mizai Storm na oo. Habang sa isipan naman ni Kurapika ay wika niya na kailangan daw niyang i-prioritize ang mission na ito para i-reclaim daw ang mga ninakaw na mga mata ng kanyang mga angkan, na hindi raw siya dapat na maging mapili sa kung papaanong paraan niya ito kukunin basta't sa kapakanan lang daw ng kanyang angkan. Kaya na may dito na nag-agree si Kurapika na maging miyembro ng Zodiac. At dito na rin niya tinanong kung sino raw ang taong may-ari talaga sa mga mata. Kaya dito na inabot at ibinigay ni Mizai Storm ang isang litrato at ang nasa litrato ay walang iba kundi ang ika-4 na prinsipe ng Kakin Empire na si Prinsipe Cherednik. So ang taong ipupurso ngayon ni Kurapika
mga kaibigan ay ang isa sa prinsipe mismo ng Kaken Empire. So grabe, napakalaking revelasyon ito para kay Kurapika na sa wakas ay nahanap na niya ang isa sa mga taong may koleksyon ng Scarlet Eyes. At also grabe din ang revelation kanina sa motibo pala ni Firestone ay siniwalat ni Jing, at ang ganda rin mga kaibigan na naging bagong miyembro na si Leorio at Kurapika ng Zodiacs. Kaya nakaka-excite talaga ang susunod na mangyayari sa next chapter mga kaibigan, sapagkat dito muna natin tatapusin ang chapter sa last panel na ito, at sa next chapter mga kaibigan ay ibubunyag na ang tungkol sa nangyaring paglalayag noon sa Dark Continent at ang tungkol sa secret unrecorded voyage ni Netero kasama ang dalawa pang karakter, pati na ang katotohanan sa librong Journey to the New World. Yan at marami pang iba ang ating masasaksiyan sa susunod na chapter mga kaibigan, kaya dito muna natin tatapusin ang video. Kaya naman kung nagustuhan yung video ay can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.